pagbili ng kabaong. Totoo. Alam na realize ko, isipin mo ang taas ng grade, walang pambili ng kabaong. Ako nga, pwede nang bumili kahit yun. Idadamay ko kayo. Ano nyo ah? Damay na yan. Sa math nga, bagsak ako eh. Oh. Sa lahat ng subject, nag-aaral na. Alam ko kanina, pinapanood ko yung vlog ni Alex Gonzaga eh. Sa school siya, sa lipa. Oo, tawa ako eh. Sa lahat ng subject, math ako pinaka bokya. Pero pag may ganitong sign, mabilis ako. Basic math, pero ang daming artihan kasi sa math eh. Hindi ba? Daming kaartihan sa math. Ayun. Alam mo ba, mami, ilan taon na si senior na? Alam niya na yun. Senior na. Dual citizen. Philippine Math Senior. So, libre na sa sinihan sa Makati sila. Kahit mag-araw-araw ka na. Tatawa-tawa, darating ka rin dyan. Tawa-tawa ka rin dyan. Ay. Nag-aaral ako, bagsak ako sa, yan, sinabi ni Mami, algebra. Pinakamababa kong subject, algebra. Pinakamataas, English. Come on. English lang. Alam mo ba, Mami? Mag-algebra subject, nasaan ako? Wala sa classroom. Nasa kantin. Nang inisip ko sa lagi, kahirapan ko pa yung sarili ko, kakain na lang ako. Hindi pa ako stress. Minsan nadatnan ako ng principal sa kantin. Mr. Asked, why are you staying here? Why don't you go to your classroom? It's your algebra subject. Sabi ko, kasi sir, pinahirapan ako nung instructor. Why? Pinapahanap niya yung value ng X. X na yan. Yan ang value yan, sabi ko sa kanya. Sabi ko nakarelate ko ba talaga. Yung mga may hugot, di ba? Nakarelate, di ba? Pag may oral recitation na Brenda, oral recitation, tawagin ka sa harap. Sa klase namin, ako yung paboritong tawagin sa harap. Hindi dahil ako yung pinakamagaling sa algebra. Bukya nga ako eh. Ako lang yung pinakagwapo. Eh yung teacher ko bayot. Alam na, di ba? Kaya na na. Ganyan pa yan ha. Laki naman ng buyay. Laki naman yung chan mo, yung instructor ko. Mr. Astrid, go to the blackboard and solve this problem. Doon pa lang, mali na naman. Kulay green, blackboard tawag niya. X squared minus y squared over 10 to the 10th power. Itong power na to, dito ko lang naintindihan. Power? Power! Ang sagot, grabe. Power? Grabe! Grabe? Power! Anong kadali? Nung nag-aaral ako, hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Ito yung solusyon ko, dalawang X, dalawang Y. Sabi ko, hindi nilagyan ng letra. Nag-invento ko, ZWRT10. Hindi ako nagkakamali. Yan talaga yun. Hindi ko makakalimutan yan. Nung sabi ng instructor ko, Mr. Astrid, what's taking you so long to solve that problem? Kaya mahirap talaga, hindi ko kaya. Ikaw ba, sir, alam mo sagot yan? Sabi niya, natural, ako yung teacher mo, alam ko yan. Sabi ko sa kanya, alam mo pala, pinahirapan mo pa ako eh. Pinag-aral ako ng magulang ko para matuto, hindi pa hirapan mo. Dapat ituro nyo ito sa mga nangangailangan like engineers and architects. Kailangan nila yan. Mami, nag-graduate ako ng high school 1991. Dapat 1990 graduate na ako. So alam niyo na, 5 taon ako sa high school. Kung kayo, 4, ako 5, mas magaling ako.
Nakalima ako, nakaapat ka lang. Graduate ako ng 1991. Ba kayo? 33 years nang lumipas. Lahat ng malls, department store, hardware, butika, palengke, tinignan ko resibo ko. Walang ganito. Anong ibig sabihin nun? Teaching of things you will never ever need. Waste of time and waste of money. Alam nyo, sabi ko, dapat ang ituro nila ng matagal, actually, hindi mahirap ang Pilipinas. Pag makikita nyo sa news, sabi mahirap ang, hindi mahirap ang Pilipinas. Paano makikita mahirap Pilipinas? Ilang kilometro lang ang layo, mall. After how many kilometers, mall na naman. Sa ibang bansa nga, walang mall. Dito nagkalat ang mall. SM alone. SM alone had 87 malls. 7 of them, nasa China. Isa ginagawa yata sa Guam or Hawaii, if I'm not mistaken. At ang dami pang tinatayong mall ngayon. Ngayon sabihin mo mahirap? Hindi mahirap. Ang problema lang sa Pilipinas, ito. Bagsak sa disiplina. Oo. Pag-usapan natin yan. Maraming hindi yumayaman at nagbabago buhay because of discipline. Totoo. Punta ka na lang ng EDSA, dami ng driver. Walang disiplina. May linya na nga eh. 2 sasakyan pa. Siksik ng siksik, siksik ng siksik. Yung sasakyan ko, kaliwat kanan, gas-gas. Dahil sa mga motor na yan. Hindi mamamahabol. Traffic. Tatakbuhan ka lang eh. Hindi pala, gugulungan ka eh. Walang payong motor. May pala gaway pa yung iba, hindi na. Ano tatakbo gulong yun? Walang disiplina. Alam niyo, isa sa pinaka-model ko na bansa, Singapore. Bawal na bangunan. Bawal. Dito, hindi. Tapos, tingnan niyo ilalim ng kwan. Meron ka kaya yan. Pwede na may tapon nun. Didikit kung saan-saan. Ito, pati sa sigarilyo. Sa Singapore, may designated place kung saan lang pwede. Ito, abang ka ng taxi. Katabi mo. Hindi ka naninigarilyo, pupugahan ka pa. Bibigyan ka na mo, tambutso ng bus. Ito, walang disiplina. Doon bagsak ang Pilipinas. Walang disiplina. Manood ka sa Facebook, samot sa kanila naka-display dyan. Walang disiplina. Karsada, ang dami. Mainitin ang ulo. Dito rin sa atin, marami. Mainitin. Gusto yung mamalagad. Tamad na makamatay ng NDO, nandun lang nakaupo. Oo, tamad umatay ng NDO, nandun nakaupo. Ulitin ko, tamad umatay ng NDO, nakaupo doon. Saan mo nga marinig nila? Kapag nag-aantay ka sana, nilandito ka, nakakaparinig ka pa, hindi nakaupo ka na nakikipag-chismisa kami. Disiplina, doon tayo bumabagsak. Are you learning? Yes! Next is fear. False expectation appearing to be real. Naalala ko nung nag-aaral kami, ay nung kabataan namin, kami magkakapatid. Sa probinsya, sino dito taga-Pangasinan? Meron ba taga-Pangasinan sa inyo? Oo nga pala. Saan sa Pangasinan, sir? Bayambang. Malapit lang sa amin. Bayambang. Yung malayo pala. Masakay ka pa ng jeep. Noong araw, maliliit kami, mga pagitan ng mga bahay. Ang lalayo, di ba? Tapos yung mga ilaw pa ng mga poste, ilaw. Di ba? Kaya pag nasinagal ka, parang magpilas ang isda ka rin, mga gano'n, parang demonyo, mga gano'n, di ba? Ito yung mga ilaw dati ng mga poste-poste. Naalala ko, pag kami magkakapatid nag-away-away, ano namin, para ano siya, patakutin, may multo dyan. Naalala niyo yan? Walang kausap. Naalala niyo yan? Naalala niyo yan? Kaya nandiyan pala kayo eh. Ayun, tapos dinano kami. Sana, pag may multo dyan. Ikaw naman, matatakot ka. The question is, minsan di ba ganun tayo? Wala ka namang nakikita, pero natatakot ka. Yun yung sinasabing
false expectation appearing to be real. Ibig sabihin, akala mo meron kasi nandito na naka-record na. Na akala mo totoo, wala naman. Yun yung fear. Don't you know that the greatest fear is fear itself? Dalawa, yan yung hadlang. Duda at takot. Naalala ko, meron kasi akong fear of the heights. Yung takot sino may fear of heights dito sa inyo? Yun, sila makaka-relate kayo. Kahit na yung dalawang palapag pa lang ng bahay, may ano ka na may kabay. Lalo na pag siguro yung mga building na ang tataas, di ba? Ito naalala ko ng first Hong Kong trip ng company. Yun yung mga before. Kami yung mga top earner, kami. Tapos, syempre, may fear ako. Yung mga top earner, kaya yan. At sino nakapunta sa inyo sa Ocean Park? Hong Kong, hindi Manila. Ayan. Sa Cebu, maganda rin Ocean Park. Mas malaki ang Ocean Park sa Cebu kaysa dito sa Manila. Ocean Park, Hong Kong, pinag-usapan natin. Yung Ocean Park, Hong Kong is situated in an island. Wala sa mainland Hong Kong yan. Nasa isla yan. Yung coaster doon is situated on the top of the island. Mataas. Kaya bago ka makarating doon, you will ride a cable car. Alam ko na, kaya kahit tahimik, hindi pa kayo nakakarating. MRT pa lang yung nasasakyan mo, di ba? MRT. Cable car. Taas din nun. Kahit cable car, taas. Yung coaster, nandoon sa tuktok mismo. Yun yung extreme talaga na coaster. Kasi maraming coaster eh. Kahit dito sa EK, dalawang coaster dyan. Extreme yung isa. Yung isa pang kaya ng pambata. Pero yung isa hindi pwede kasi extreme, sobra. Naalala ko nun. Nagkayayaan. Sabi ko, masakit tayo dyan? Eh sila yung mga top earner kasi, pag hindi ka sumakay, kakantsawan ka. Walang ba yan? Meron ako. Siyempre, di ba? Masakit tayo dyan. Ano naman, di ba? Pag hindi ka sumakay, wala ka talaga. Sakayan kami. yung coaster, ang lupit. Hindi agad yan aandar, dahan-dahanin ka. Yung kinaroroonan doon, 100 feet above sea level. Ang taas. So, dahan-dahan yan, angat. Yung pag-angat pa lang, dahan-dahan ka. Hindi naman bubulusok agad yan, dahan-dahan. Mamamatay na ako. Ang dami mo lang iniisip. Oo. Nakasakay na ba kayo? Yes! Sino nakasakay na ng coaster? Nakakita na ng coaster na hindi pa nakasakay. Nakarinig na may coaster na hindi pa nakakita. Paano magkali naman tayo? Ay, iba kasi nakagano na. Yung ba nakatingin lang sa akin? Pero hindi yan gumagalaw. Tulog na yan. Kasi sabi nila, there are people who have mastered the art of sleeping. Tulog na yan. Na-master niya yan. Hindi kasi sumasagot yung iba, hindi makipag-participate. Ito na ngayon. Pag-angat ng coaster, dahan-dahan gagawin yan. Tapos, stop. Pause for a few seconds. Alam nyo bakit? Anong dahilan? Hindi. May pagkakataon kang manalangin. Pag nakaganon kasi, ang dami mong iisipin. Recently, nag-EK na naman ako, nag-EK ako. Bababa pa lang yan, dami mo lang iniisip. Paano pag na-discarrel ito na wala sarili niya? Paano pag natanggal ang isang tornilyo? Dami mo isipin, di ba? Paano pag na-discarrel? Tapos dire-diretso ang hulugan mo, dagat, may patay ka talaga patay. Ganun din sa business natin. Diba? Ang dami mo lang iniisip, hindi pa nangyayari. Baka pagtawanan ako, baka i-reject ako. Hindi mo pa kinakausap eh. Ang dami mo lang iniisip eh. Baka mahirap to, baka hindi ko kaya. Hindi mo pa nga sinusubukan eh. Narinig mo pa lang yung explanation ng marketing plan. Dahil baka mahirap eh, baka wala akong maimbitahan. Sa dami ng kakilala mo, wala kang maimbitahan? Ang lubot ko eh. Nagigets nyo? Ganun ang buhay natin, pinangungunahan mo lahat.
Minsan may nakita ka, uy, mayaman ito, pero baka pagtawanan ako. Ay, nakakaimbitahan niya. Ano pang join niya? Di ba? Ibig sabihin, ikaw ang nagdidesisyon para sa kanila. Hindi mo pa kinakausap, malay mo. Wala kang pera, pag nagustuhan yan, gagawa ng paraan. Magnanakaw nga kahit anong lock mo sa bahay, kung gusto niyang nakawan ka, papasukan ka niya. Tama mali? Yun. You judge people. You tend to judge people. Sabi nga nila, don't judge a book when you're not a judge. Hindi na talaga wifi dito. Ewan ko ba? Hindi yata nagbabayad ng mga wifi ng mundo. Eto ngayon, pag bitaw ng coaster, arangkada yan, di ba? Biglang bubulusok yan. Mapapasin ko, baka makikita nila, ba't hindi ako? Siyempre, tinatago ko yun. Ay! Di ba? Di ba, bubulusok yan, biglang lilit ko yan. Ganun ka, di ba? Sa mga nakasakay na, di ba? Ganun yung yes! Gaano makaganda. Pag sumakay ka, papangit ka. Kaya biglang yung may double look pa. Kahit yung Channel Kingdom, yung double look dyan, extreme. Yung double look, ay, ano yun, no? Ayan, aangat yan. Habang umaangat, babaliktad pa yan, 2 beses yan. Isipin mo lang, tapos mamaya yung ulo mo, nandito na, diba nakabaliktad ka na? Nung nagkano na tinatang mo yung bibig ko, nakabaliktad eh. Kala mo ba siyang tinae? Ano naman ang tinae? Tae! Sa Tagalog, bituka. Bituka mo, di ba? Babalikuwakan mo may tae, di ba? The following day, doon naman kami sa Disneyland. Sa Disneyland naman, meron tinatawag na Space Mountain. Coaster siya, pero indoor. Ibig sabihin, hindi siya open. Parang may warehouse na malaki. Pero hindi mataas, mababa rin. Hindi tulad ng extreme ride na coaster. Mababa lang siya. Sabi, sakay tayo dyan. Sabi, ano naman yan? Ay, pwedeng sumilip. Sumilip ako ganyan. Okay. Bakit? Madilim. Ang ilaw, pinlight lang. May pinlight, pang tuldok-tuldok, hindi kayo magkakita ng katabi mo. Sabi ko, okay ito. Kasi, nung doon sa una, ang hirap na magpakita. Bakit? Leader ako. May mga downline ako doon. Kapatid ako ng isa sa may-ari. Pag pinakita ko yun, yung mga tao, hindi nasusunod sa akin. Ay, ganun leader namin, takot. Ibig sabihin, as a leader, you have to show them na ikaw ay malakas. Yes! Kasi pag weak ka, ikaw yung model ng downlines mo eh. Weak ka, as a leader, weak din yung downline mo. Kasi ikaw nga yung model. Amen? Yes! Sila din empleyado, taas kamay. Nakabuhay-buhay, wala pang bonus, 13 month to mga to, wala pang buhay-buhay kausap. Ayan, nawalo. Pagsakay namin, nagyabang ako. Sa pinakaharap ako sumakay. Pag upo ko sa pinakaharap, not knowing, mas matulin pala yun kaysa yung extreme. Yung pag-andar niya, biglang, gagano na ka doon. Yung mabilis agad yung, maiiwan ako. Sobrang bilis na gagano. Uy, nakaikot na. Yung pagbalik mo, mahabol mo kay Carlo, gano'n kabilis. Kinalala ko, hindi ka pa makita. Yung mas maraming lipo yung, okay lang to. Sabi ko, hindi naman nakikita. Kasi katabi ko, hindi naman makita. Pagkatapos, paghinto, yabang ko, hindi ka naiwan. May nakita ako, malaking TV. Napahinto ako. Sabi ko, pamilyar. Mukha ko na picture, ha? Ako agad sa counter, binili ko
ko, sabi ko, para i-delete agad, bakit makikita nila yung itsura? Paglabas namin, ito nangyari. Nagkayayaan ulit. Yaya ulit sila, sakay ulit tayo. Naka-6 na beses kami. Alam nyo, ito napansin ko. On our 3rd time, yung takot ko nawala. Ini-enjoy ko na lang. Sigaw na ako, sigaw. Woo, 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 woo. Nakasanayan ko yun. Kahit hanggang yun. 2 weeks ago, I was in Tagaytay sa Sky Ranch. We rode the coaster, we rode the Viking, we rode the Ferris wheel na napakalakas pa ng hangin. And a few days ago, we were in Enchanted Kingdom. Akala nila, dati yung takot na takot pa rin ngayon. No! I even video. Habang nakasakay, nag-video pa ako, nakatawa, nag-stream na lang, nakatawa. Kasi yung takot na wala, ini-enjoy ko. Anong point ko? Itong business natin, sometimes you have fear. Alam bakit? Kasi hindi mo ini-enjoy yung ginagawa mo. Parang sa trabaho. Di ba? Kahit napakaliit ng sweldo mo, hindi ka nagre-resign kasi nag-i-enjoy ka. Tama mali? Make sense? Yes. Yan lang yung tip ko sa inyo. Marami kayong pagdadaanan, pero enjoy the process. There are rejection, pagtatawanan ka, mapoprostrate ka, madi-discourage ka, kasi yung ini-expect mo sometimes, hindi yun nangyayari. Madi-discourage ka. Mapoprostrate ka kung minsan, bakit? Minsan kaibigan mong sumali, pero hindi naman tatagal. Parang jowa. Ayan na, hugot-hugot dito ha. Ramdam na ramdam ko pag mga ganun. Manalangin tayo. Nantok ba kayo o ano? Mag-terechahan tayo. Ay, ganyan pala kayo mag-enjoy. Kaya yung sinasabi kong pigil sometimes. Di ba? Kung ano yung nararamdaman mo, yung enjoy. Minsan tayo ang nag-iipit nun. Di ba? Uy. Kung nararamdaman mo, may naririnig ka na maganda, ibig sabihin you have to enjoy it. Bakit hindi mo naririnig ito kahit saan? Kamusta ka sa mga tanong? Totoo. Kaya huwag kang magtataka, hindi mo ma-reach yung potential mo. Ikaw mismo pumipigil doon. Oh. Minsan natatawa ka, bitawa mo ganito ka. Yun yung dangerous. Nakakapigil mong tumawa, baka dito lumabas yan. Okay? Oh, common fears. Ito na yung sinasabi natin. Pyramiding, scam, I'm too shy, I don't have acquaintances to invite, distant office, I don't have time and money, it won't last long, I'm not good in speaking, I've tried it before. Nasubukan ko na yan dati. Pare-pareho lang yan. Ganyan, di ba? Okay, ano pa? Yan. Fear of failure. Yan. Failure in the business. Marami sa atin, ayaw mag-full blast o ayaw ibigay yung todo kasi natatakot, baka mag-fail sa business. But in fact, kaya nga tinanong ko sino mga empleyado o previous employees dito sa inyo ngayon. Alam bakit? Natatakot kang mag-fail, hindi mo ba na-realize? Yung pinagtatrabahoan mo, yung amo mo, bago naging successful yan, nag-fail din yan. Ang dami naging successful. Failure nung umpisa. Sanders, sinabi ko kanina, Sanders. Ang daming nag-reject sa formula yan ng KFC na chicken niya. Jack Ma ng China, ang daming nag-reject sa kanya. Ang daming failures. Even Thomas Edison, who invented our lights, he failed 10,000 times. 9,999 times. Yung ika-10,000 niya, doon niya na perfect yung formula paano gawin ang ilaw. Ibig sabihin, isipin mo, 9,999 na failures, hindi siya nag-give up. Yung iba sa atin, di ba? Ngayon pa lang, nandiyan na sa isipan ng iba. Ngayon, kita ko na yung mga reaction eh. Konting-konti na lang, hindi na kita makikita dito. Makikita ko sa reaction mo eh.
No, kasi napilitan ka kasi sinabihan ka i-apply ng umatin eh. Pero sa totoo lang, bilang na yung araw mo dito. Alam niyo kung kasi kung 100% may feeling ka yayaman ka, hindi ganyan ang itsura mo sa harap mo ngayon. Lalabas yan. Tumaya ka nga sa loto eh. Ang layo ng porsyento mananalo ka. Pero pag bubulahin na, yung feeling mo iba eh. Mas mananalo ako. Gano'n ka kasigurado? Eh, ang layo ng porsyento. Ito, sinisigurado ko, yayaman ka talaga. Tapos ganun yan. Tapos fear of failure. Ano pa? Fear of rejection. Marami sa atin, natatakot ma-reject. Ay, ibitawan ko sana yan. Kaya lang, baka i-reject ako. So what? Alam niyo, masakit ma-reject. Honestly. Itaas mo nga ang kamay, yung mga nasasaktan ma-reject. Just be honest with yourself. Sino yung nasasaktan ma-reject? Yan. Alam niyo kung bakit nasasaktan kayo? Karma ka. Kasi nung kayo iniimbitahan, ganyan din ginawa niyo sa nag-imbita sa inyo, di ba? Pinaasa niyo ng pinaasa. O yung lahat ng fast food, napakain ka bago ka nag-join. Kaya nga ngayon, may pakpak ka na, di ba? Di ba? Jollibee, McDo, lahat yun, KFC, bago ka nag-decide mag-join. Tama? Alam niyo bakit mahirap, masakit ma-reject? Kasi hindi ka sanay. Bakit hindi ka sanay? Kasi kaunti kinakausap mo. Kung makausap ka lang ng marami, sa dinami-dami niyang nag-reject sa'yo, darating yung time, sanay ka na hindi ka natakot. Kahit i-reject niyo ako, ang importante na i-share mo yung opportunity. Ako, whatever I am, hindi ko iniisip mag-join yung prospect na nakikita ko. Paggaga ako ng gasolina, kwentuhan mo lang yung gasolina mo. Hindi naman kailangan ikwento lahat eh. Bigyan mo lang siya ng idea eh. And then, get a contact number. O, pag day off mo, usap tayo. If interested ka, ganun lang. Hindi mo naman kailangan i-present. Doon, nasa trabaho siya. Lalo hindi niya maintindihan yun. Dapat na sinabi mo lang, interested ka bang yumaman? Baka may i-share ako sa iyo na pwede mo ikayaman? Bibigyan mo ba ng time? Ganun lang. Siyempre, natural, gusto yumaman. No, kung may time ka, gusto mo yumaman, kontakin mo ako. Usap tayo pag day off mo. Siyempre, yan hindi mapapaandihan na di ba? Makakatulong. Pero ginagawa ko, ihang mo lang sila, bitinin mo sila. Hindi mo kailangan i-present mo agad. Ano sa inyo, hindi ginagawa yan. Uy, kilala ko yan, Kilala ko yan. Kilala ko to, familiar sa akin eh. Hanggang mawala sa paningin mo, wala, kilala mo lang. Wala ka namang ginawa. Kasi bakit? Matatakot ka eh. Baka ma-reject ka eh. Baka pagtawanan ka eh. Kapitbahay mo, ayaw i-imbitahan. Baka pagtawanan ka. Kaya ano ngayon, kung pinagtawanan ka, please pag yumaman ka, ikaw tatawa sa kanya. Yes! You still have the laptop. Just like in a playing card. Sa baraha, nagbabaraha ba kayo? Yes. Do you play cards? Yes. Huy. Yes. In a deck of cards, ilang piraso? Alam mo talaga yung sugarol, no? Alam. Huling-huli, di ba? Sa 52 na yan, ilan ang alas? 4. Pag binalasa mo, nakataob yan, ilang porsyento alas agad yan. Minsan ang alas na sa dulo. Pero sigurado 4 yung alas yan. Ganon din sa negosyo natin. Sigurado may alas ka. Sigurado may maniniwala sa'yo. Hindi mo lang alam kung kailan, sino, saan. Pero kung hihinto ka mag-imbita, hindi lalabas yun. Pero sigurado meron niya, huwag ka lang hihinto. Yes. Alam niyo ba, the first time I did this business, 28 years ago, yung una na sumali sa akin was after 9 months. Ibig sabihin, 9 months ko lang ginagawa, walang sumasali. Until finally, after 9 months, someone joined. Isipin mo yung sinalihan kong kumpanya ng una, walang binary, step lang. Bibili ng package, ang kikitain ko lang 100 plus. Pero tuwang-tuwa na ako.
Totoo. Mindset, yayaman. Ikaw kasi binibilang mo agad yung sisiw. Nama? The second who joined is after 4 months again, 9 months, and then after 9 months, another 4 months. Bago may sumali. So it took me long, pero okay lang yun. So, ini-imagine ko yung sarili ko, if I didn't decide to join this business 28 years ago, hindi tayo magkakilala ngayon. Hindi ito ang hawak ko. Hindi ko kayo kaharap. Baka daspan, walis tingting, walis tambo, at map pa rin ang hawak ko ngayon. Hindi ko alam. Pwede construction worker. Wala. Artista. Grabe naman kayo, nakaka-insulto naman kayo. So rejection sa buhay natin, normal. Kahit huwag kang sumali, kahit hindi mo gawin ito, reject ka. Humingi ka ng pera sa magulang mo, hindi ka binigyan, di ba na-reject ka? Mag-apply ka ng trabaho, hindi ka na-hire, di ba na-reject ka? Sumakay ka ng taxi lalo dito sa Manila. Ang aarte. Saan ko kayo? Dalang ko sa Cubao. Hindi ko po ruta yan. Samantalang yung ruta na binigay sa'yo ng LTO all over Metro Manila, sasabihin mo hindi mo ruta, na-reject kayo. Di ba? Juicy. Samantalang yung taxi niya kung makapasok ka, alam mo na sa CR ka. Ang pangit pa ng driver. Alam mo yun? Pag nasa Singapore ako talaga, mamimili ka ng taxi. Dito wag kang mamimili kung hindi ka makakasakay. Basta may taxi, sakay ka na. Sa Singapore, pipili ka. Ang lagi kong pinipili, luxury na taxi. Mercedes-Benz. Kasi hindi mo na sakyan dito eh. Nandun ka na rin lang, sakyan mo na. You go to Dubai, luxury. Huwag kang sasakay ng ordinary. Minsan-minsan mo lang na nasasakyan. Piliin mo na yung luxury. Dito hindi. Pag may taxi, sakay ka na. Kahit na yung brake, kaduda-duda. Tapos yung usok niya, lalagay ka na, no? Akala mo nag-iiyaw sa likod. Ganyan na yung taxi dito. Tapos pag kumanda, alam mo yun, palyano, alam mo, matasakay pa ng pagkubulong driver na may TV. Pero sakyan ako ngayon. Visit ako. Sabay umuupo yung taxi niya tsaka siya. Sabi ko parang may TV yung driver sa taxi. Kaya wala kang choice eh. Hindi, tatagal ka talaga. Ganun na sitwasyon dito sa Pilipinas eh. Pero kung reject sa pag-ibig, reject ka. Huwag mo na nare-reject pa. Pangit pa kaya. Hindi na lang sinabi, pangit ka. Tatlong beses ako na-reject. Nag-low ako, hindi nag-run. Are you learning? Yes! Fear of the unknown. Kaya tinanong ko sa inyo, sino yung mga first time mapasok sa ganitong industriya? So majority sa inyo, first time yung mag-network right now. Since some guys who joined here ay nasali na sa ibang kumpanya. So when they did this, hindi na first time. That's why I'm asking. Fear of the unknown. Kasi ganyan din ako ng bisa eh. Hindi ko alam ito, ano gagawin ko, paano ko isa. Kahit sabihin nilang yayaman ka, kung di mo naman ang gagawin mo, di ba matatakot ka. Lalo naman, paglalabas ka ng puhunan. Fear of the unknown. Lahat naman, ng ginawa mo sa buhay, the first time that you did that is unknown unto you. Tama mali? Tama. Ayan, binibidyo kayo ni ma'am. Kasi may mga tumatawa, labas nga lang. Fear of the unknown. Lahat tayo, the first time that we did this, unknown sa atin. Diba, hindi mo alam gagawin mo. Parang ganito. Who knows how to drive a car? Kahit wala kang sasakyan, basta you know how to drive a car. Can you raise your hands? Sige, huwag mo na ba? Gusto ko makita yung mga mukha nyo. Basta marunong kayo magmaneho. Taas kamay, taas kamay.
O, di ba, nung first time yung mag-driving, hindi nyo pa alam, you want to drive, pero hindi mo alam. Di ba? Pero bakit marunong ka ngayon? Kasi nga gusto mo, kaya inaral mo. Parang sa business natin, hindi mo alam gagawin mo, ba't di ka sasali? Eh kung magbabago buhay mo, bakit di mo aralin? Aralin mo! Kaya nga may ganito eh. Marami kong sabi, hindi ko alam gagawin ko, kaya nga mag-aral, kaya nga meron tayong ganito. Weekly, meron tayong ganitong training. And there's a lot of trainings, online man yan o offline. Pag-aralan mo. Tama eh. Di ba marami? Di ba? Di ba? Minsan pagpasok mo pa lang ng sulit, di ba? Kapag mo sisilipin, pasok. Di ba? Di ba? First time mo maganda ng susi, di ba? Silip. Tapos kapag, tanda. Susi nga, iba yung naisip mo eh. Sasakyan yung pinag-uusapan natin, di ba? O, tapos pagpasok mong ganyan, di ba? Tapos, pag-aapak ka, doon sa silinyador, clutch o ano, pag manual, pag matic kasi yan, dalawa lang. Pag manual yan, 3. Sisilip ka eh. Tingnan mo pa, bago mo apakan. Tapos, kambyada ka. Titignan mo muna. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sixta, seventa. Meron ganun! Wala kang sasakyan, hindi mo alam yun! Mga 10-wheeler, 18-wheeler. Hindi nyo alam yun? Maramihan. 8 na. Oh, tapos, reverse. Side mirror, headlight, rear light, tama? Wiper, aircon, sound, busina, steering wheel, lahat yun. First time mo, anong gagawin mo? Hindi mo alam kung unahin mo, di ba? Kasi nga, first time ka, unknown. Same thing with our business. Hindi mo alam ang process, kaya mag-aral muna. Kaya kalamit yung advice ko sa mga first time dito, huwag muna kayong mag-iimbita na hindi kayo nag-aaral. Prone kayong ma-reject kasi hindi nyo alam ang sasabihin nyo. Marami dyan, may kakilala ka ba? Imbita natin, huwag ganun, mag-aral ka muna. Umattend ka muna. So that you will know what to say in front of your prospect. Hindi yung pagsaling mo bukas ng imbita doon, yayaman ka. Maling-mali eh. Kaya ako yung nagsasabi, it's my experience. Mahihirapan ka lang. Study first. Lahat naman tayo, di ba? Nag-daycare, kinder, di ba, prep, di ba, grade 1, grade 2. Dinahanan mo na yun eh, process mo na yun eh. Bago ka nagkatrabaho eh. Bago ka naging doktor, dumaan ka muna doon eh. Bago ka naging engineer, dumaan ka muna, nag-aral ka muna eh. Pinanganak ka, engineer ka na? May ruler ka ng dala-dala? Walang ganun, process. So when you join, tuition fee, pasok, mag-aral. Pag sinabi ng sponsor mo, attend tayo, umattend ka. Huwag mo sabihin, gabi naman kasi. Gabi naman kasi. You have to sacrifice. It's hard to become successful without sacrificing. Kung may lakad ka, ano ang priority mo sa buhay? Yung lakad mo, napanikismosa ng kasama mo, o sa pagbago ng buhay mo? Priority yan eh. Kanina may kausap ako dyan. Hindi naman kita pipigilan, pero ano bang priority mo sa buhay mo? Gusto mo magbago buhay mo. So, para magbago buhay mo, what you need to do? Uunahin mo pa ba yan? Pwede ba naman ipagpaliban yan eh? It's a matter of prioritization. Ganyan ba? Ilang taon ko rin yung memorize. Ano bang priority mo sa buhay? Kaya tingnan mo, ano bang naabot mo sa buhay? It depends kung ano yung pinaprioritize mo. Ano ba yung inuunang mong gawin? Kakapanood kay Cardo? 7 taon mong inabangan? Hindi naman babago yung buhay mo niyan eh. Some of you, babad kayo sa kakapanood niyan. Natapos ka, sinundan mo pa sa Quiapo. Mga ganyan, di ko nga pinapanood. Yung magtakbuhan nila dyan sa Quiapo, tapos dyan Estrada, yung pulis, nakapuli yung gano'n. Di ko pinapanood yan. Nagkinuwento lang
naman sa akin. As a matter of fact, ang buhay natin is just an influence. Kung ano ka ngayon, influensya yan ng iba. Pansinin mo, pananamit mo, mga damit mo, sinusuot mo, saan ba galing yan? Influensya. Nakikita mo kung anong mga sinusuot ng gusto mo, gagayahin mo. Influence, hindi naman yung katang-iisip na, naisip mo ganito, tsaka may susuot. Hindi! May pinagbasihan ka. Kahit na ginagamit mong shampoo, sabon, influensya yan. Kung ano yung lagi mo nakikita, napapanood sa TV, nakikita sa Facebook, bibili, pampapayat pala to. Di ba? May pampaganda pala to. Nakaisang taon pala, ba't di ako gumaganda? Hindi naman sa sabon yan eh. Lahi mo na yan. Gumanda eh. Lahi mo na. Meron pa sa akin, bumili na white light. Sir, nabili na, naibenta ka to, naibenta ko, di ba? Naibenta kasi may bumili sa akin. CR lang. Akin. May bumili sa akin ng white light. Hindi naman yata effective tong white light yun. Wala namang nababago sa ano katawan ko. Sabi ko hindi talaga yung mag-i-effect. Utang yan, hindi mo pa pinabayaran. Ay, ganun ba? Pag fully paid yan, makikita mo yung effect yan. May trip na ako, ha? Ganyan yan. Hanapan agad ng resulta. Umili ka ng white. Hindi pa ka nakakalahati. Gusto resulta agad. Hindi ahap. Nakainis yung dito sa industriya ng sales, ang dami yung talagang may encounter. At saka, alam nyo sa akin, you just have to enjoy it. Kasi marami kayong matututunan. Even me, ang dami kong natutunan sa ganitong industriya na hindi mo matututunan sa trabaho mo. Kasi sa trabaho mo, araw-araw, yun lang. Yun at yun lang, wala kang choice. Diba? Araw-araw, walis lang ng walis. Nililisan ko na po kahapon. Marumi na naman ngayon. Walis na naman. Walang mababago. Wala kang matututunan. Honestly. Nag-work ako sa Coca-Cola, planta, Pangasinan. Ilang taon. Department of Environment and Natural Resources, Pangasinan. Ilang taon. Wala akong natutunan. Honestly. Kasangkapan ka lang. Gagamitin ka lang. Oo, para magbago buhay nila. Ang masaklap mo, nagpagamit ka naman. Araw-araw pa. Ang galing mo, gamit na gamit ka. Kaya ngayon, lotion ka na. Yan ang realidad ng employment sa ayaw at sa gusto nyo. Yes! Tama eh! Marami kang pangarap. Pero hindi mo ba nare-realize? Sa araw-araw na ginagawa mo, nakukuha mo ba ni unti? Wala. Kaya siguro, mataas yung posisyon mo. Para sweldohan ka ng mataas. Ano naman? Ako dati pinapanalangin ko, kailan ba ako mapopromote? Minsan lang. Mula first floor, second floor na yung nililinisan ko. Sometimes po-promote ka lang sa posisyon, pero yung income mo, useless. Binabalikan ko lang nung ako empleyado. Itong na-realize ko, ang pinakamapait na katotohanan sa pagiging empleyado, kahit anong sipag mo, pareho kayo ng sweldo ng katrabaho mong kaman. Tanggapan, pareho kami tulog naman sa ako bitin, laging walis dito, walis doon. Yung kalat niya, kung nagwawalis, sweldohan pa siya.
That's the reality. That's why nung nakita ko yung industriyang to, hindi ko na siya tinantanan. Sa trabaho mo, wala naman nagkikwento doon dito. Magsipag ka lang, yayaman ka. Walang ganun. Dito lagi ko lang sinasabi yan. Huwag ka lang mag-give up, yayaman ka. Sa trabaho, yung superior sa'yo, hindi niya ituturo lahat ng galing niya sa'yo. Bakit? Danger yon. Baka malagpasan mo siya. Baka mapalitan mo siya. Dito hindi. Ituturo namin lahat ng pinagdaanan namin, lahat ng alam namin, ituturo namin sa'yo. Hindi yon threat sa amin. That's why I'm here. Lagi kong sinasabi, 28 of experience itong nagsasalita sa harap. Yung iba sometimes, nagre-reklamo, si Sir Bong, siya na naman ang NDO patay. Mahabang mag-NDO yan. Totoo, naririnig ko yan. Umabot ako sometimes 3 to 4 hours. Basta hindi walang lumalabas na nanatili dyan, hindi ako hihinto. Tingnan nyo, si Cardo nga, 7 taon, diba? Diba, tita? Sayang. Umihi ka pa kasi. Tapos na, hindi ko na ulitin yung kwento ko. Awag na lang yung pagdadrive. Kasi hindi naman lahat marunong mag-drive, di ba? Eto na lang, makaka-relate kayo. Unang halik. Sino na dito yung hindi pa nahalik, nakaranas ng halik? Sinungaling. Ayan na, oh. Ayan na. Away. Away yan. May mag-aaway mamaya. May mag-aaway. First kiss. Alam mo ba, Nanay Brenda? First kiss ko. 13 anyos ako. Totoo po yun. Ang girlfriend ko, 18 years old. 5 taon ang tanda sa akin. Hindi ko makakalimutan to. Facebook nga, panay ang paramdam niya. Buhay pa siya, nagpaparamdam lang. Hindi ko na nga pinapansin eh. Hindi ko makakalimutan to. February 6, 1986, not presidential election. Marcos versus Cory, pero Tolentino versus Lauren. Naalala mo yun, ma'am? February 6, yun yung hudyat ng EDSA 1. 13 years old ako noon. So alam nyo na edad ko ngayon. Snap election, di ba? Yun yung nag-trigger ng bakit may EDSA 2. Ito ngayon. Election. Noon. Kasagsagan. Bilangan ng boto. Nangyayari yan between 6 to 7. Yan ang bilangan na yan. Nandun ako sa mababang paaralan ng East Central Elementary School. Doon sa amin sa Dagupan City, Pangasinan. Hindi ko naintindihan bakit sabi nilang mababang paaralan. Ang taas-taas naman. May nakita pa ako doon, Sampaloc Pilot School. Sabi ko, bata pa, nag-aaral na ng pilot. Di ba meron gano'n, pilot? Ay, ganun pa yun. Mapamalay ko na pilot nakalagay doon. Akala ko, bata pa, tinuturuan ng mga aeroplano. Ito, tita, kasagsagan ng boto. Pakipsiling. Pakipsiling na, padilim na, nagbibilang ng boto. Kami lang ng dalawa ng girlfriend ko, naiwan sa kubo. Nasa likod ng isang building. Sabi niya sa akin, halikan mo ako. 13 anyos ako. Anong alam ko dyan? Sabi ko, Sabi niya, halikan mo ako. Sabi ko, Sabi ko, halikan mo ako. Sabi niya, Hindi ko nga alam kung saan ako halik. Dito ba? Hindi ko alam kung saan. Bakit kumakawa? Hindi ko nga alam. Hindi ko alam paano humalik noon. Hindi ba? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Ikaw, ha? Magjawa? Hindi. Bakit mapinukpok mo siya? Bisexual. So, lalaki at babae. Mali yung terminology mo. Ako, chick boy. Pwede sa chick, pwede sa boy. Pag bahay, alam na. Chick
Tamboy lang, ha? Wala talaga. Ay, lahat naman nagsisinungaling. Kinukuha nito ang agad. Tapos sa'yo naman, magsisinungaling ka sa akin. O hindi tayo magkakilala, di ba? Just be honest. Takot ka ngayon. Hindi ko alam to pa. Yung first kiss ko talaga, naaalala ko pa. Alala ko hanggang ngayon. Yung nanginginig ko. Totoo. 13 anyos ako eh. First kiss, maalala mo? Totoo, hindi mo alam eh. Pero ngayon marunong ka na. Punggap na. Kahit pa mo. Hindi mo alam kung paano mo na. Naalala ko pa to. Bumiyahe ako ng Baguio. May presentation ako. Sabi ko doon sa downline ko, samahan niyo ako. Kaya lang magbabalikan lang ako. Because I have important errands to do here. So I can't stay long there. Kuya, nung pabalik na kami, tapos na, pabalik. Sinama niya yung jowa niya, ako wala. Jowa niya, dalawa sila. May chaperon. Ginawa pang driver. Bakit? Ako nagda-drive, nandun siya sa likod. Ano ako, Grab? Hinayaan mo lang, basta may makasama ako habang nagmamaneho. Ito na, napansin ko to. Cannon Road. Madilim na, ginabi kami. Napansin ko, wala na akong makwentuhan. Wala na. Inaantok na ako. Pag silip ko doon sa rear mirror, naglalampo na. Sabi ko, hoy! Iapot nyo naman sa bahay yan. Tulungan niyo ako dito. Antok na ako. O sige na pare. Sabi nung lalaki, Heart, sarap naman. Pati yung bubble gum, sinunod, di ba? Nilipat mo pa sa akin. Sabi ng babae, ha? Wala naman akong bubble gum. Sinisigaw lang ako. So, lahat ng first time, mahirap. Katulad ni Ma'am Brenda, first time mong gawin to. Expected, mahihirapan ka. Pero pag pag-aaralan mo to, kaya mahirap ang isang bagay kasi hindi mo alam gagawin mo. Pero pag pag-aaralan mo, matututunan mo, mapapadali na. The first time I did this, I have a hard time doing the business. Kasi hataw lang ng hataw without even studying. Kaya gano'n, attend lang ako ng attend. Ito pa yung i-challenge ko sa inyo. Wala nga akong apply na nag-guide eh. Yung araw-araw kasama mo, walang ganun. Nung ako'y nagne-network, ang apply ko si Sergian. Hindi ka naman laging kasama. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung kaya nila, bakit hindi ko kaya? I don't need them. Ang ginagawa ko, attend lang ako ng attend sa office kahit walang apply, I will attend. Hindi ko inaantay yung apply magsabi sa akin umattend. Basta attend ako. Bakit? Yung pangalan ko wala sa apply ko, nasa akin yun. Hawak ko yun. Ikaw ang pag hindi apply mo. Kasi kung apply mo yun, danger. Paano pagbukas, mamamatay si apply? Wala na yung pangarap mo, dala niya. Wala sa apply niyo yan, nasa iyo. Tanda mo to, huwag mo ang laging iisipin yung apply nung mananatili, minsan apply nung nawawala. Ang dami na rito. Iniwanan ng apply. Kaya bago dumating yun, aralin mo na lahat mo, wala pa ng apply mo, alam niya na lahat ang gagawin mo. This is individual journey. Nagkataon lang, yung sponsor mo ay naging tulay para makita mo to at makilala mo to. Pero pangarap mo, ikaw ang tutupad nun. Pero kung hindi ka iniwan ng apply mo at laging nandyan, magpasalamat ka. Kasi nandyan siya. Sabay pa kayong aangat. Are you learning? Yes! Deepest reason why. Ano ba yung mga rason mo bakit mo ginagawa to? Siyempre, mga pangarap mo, bahay, kung may swimming pool man yan, wala.
Bahala ka sa buhay mo. O, lagyan mo ng panisdaan yan, harap. Swimming pool, pero naglagay ka ng goldfish. Nasa sa'yo yan. Diskarte mo na yan. Ano bang gusto mo? Sports car o karo? Ikaw na mamili. Diyos mo kayo, bakit kayo pamatawa? Kasi hindi mo hinahataw para makuha mo yung pangarap mo. Makakasakay ka lang ng luxury car, pampatay ka na. Ama, nga lang, wala ka ng hininga. Matigas ka na. Bago mo nasakyan yung limousine. At least may kortina, hindi ka kita doon. Antayin nyo pa ba yun? Hindi. You just have to enjoy life. Lahat ng meron yung iba, possible na magkaroon ka. Pero bakit hindi ka nagkakaroon? Kasi hindi mo ginagawa. Gets nyo? Lahat naman tayo possible magkaroon ng sports car. Magkaroon ng malaking bahay, maraming ari-arian, maraming pera. Lahat tayo potential kaya. Pero bakit hindi ka nagkakaroon? Choice mo kasi yan. Tahimik kayo. Kasi you ought to stay kung ano yung sitwasyon mo. Parang ganito. Kung anong sitwasyon mo ngayon, yan yung decision mo 5-10 years ago. Kung anong sitwasyon mo ngayon, yan yung ginawa mo 5-10 years ago. Kaya ang resulta kung ano ka ngayon. Make sense? Yes. Make sense? Yes. Ngayon, kung anong ginawa mo for the last 5 years and the last 10 years, gawin mo ulit for another 5 years and 10 years, ano ang resulta? Pareho pa rin. Kasi sabi nila, if you always do what you've always done, you always get what you've always done. Sa Tagalog, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo magbago buhay mo, hindi mo naman binabago ginagawa mo, paano mababago buhay mo? Bakit nagbago buhay ko? Bakit ganda sitwasyon ko? 28 years ago, I decided na iwanan ko yung pagiging janitor. Kasi kung hindi ako nag-decide iwanan yun, hanggang ngayon janitor ako probably. Pero dahil gusto kong iwanan, nag-decide akong iwanan yun, here's the result of that decision 28 years ago. Hindi naman overnight yan eh. When you decide right now, bukas mayaman ka, walang ganun. Process lahat. Lahat ng mangyayari sa atin, it will take time. May process. Amen? Naiko-compare ko lang kasi yung panahon nyo ngayon. Sa panahon namin when I was in work. Ang layo kasi. Alam mo kasi, when we attend trainings, pansinin nyo, kahit yung mga, there are videos na sa YouTube ngayon, mga pinag-upload ng mga nauna sa amin. Mga videos namin doon, pinag-upload. Pag inuulit ko, pinapanood ko, ang layo eh. Alam bakit? Kami, when we attend trainings, nag-uunahan kami sa harap. Walang bakanting upuan, minsan flooring, uupo kami. Hanggat maaari sa harap kami. Alam bakit? Ang ituturo, ikakayaman mo, ikakabago ng buhay mo. Sa likod ka upo. Late kang dumating. Totoo, kultura yan eh. Nakasanayan mo yan eh. Does it make sense? Yes. Panahon namin, alas 7 ang training, alas 5 pa lang, punong-puno na. Bakit nag-uunahan sa harap? Wala kang choice kung likod ka, late ka dumating. Ngayon ang late, patapos na. Dati sa amin walang ganun ang late, nasa likod, pero naumpisahan pa rin. Magkaiba. Pag may punto yung speaker, pag may sinabing maganda, lahat kami nagsisigawan. Mula umpisa hanggang dulo. Hindi ko lang maintindihan sa inyo eh. Hindi ko mag-gets eh. Yung pag-upo mo dyan, hindi ko alam kung saan ka ba sa Bible study. Hindi ko alam, nagpapalamig ka lang dito. Hindi ko alam. Honestly, kultura tawag namin dyan. Ang layo ng panahon namin. Di baling mapagod, basta lumabas yung energy namin. Kaya when we go in front of our prospect, energy namin ang taas. Minsan hindi pa nagpapaliwanag lahat ng jujoy na because of our energy. And that's science. Science yan.
Scientifically proven. Yung energy mo, minsan, I can recruit. Minsan may napapajoin ako, hindi ko pa na-explain yung marketing plan, nagkikwentuhan pa lang kami, ikinikwento ko pa lang doon sa mga yumaman na, nag-join. Susunod na lang yung marketing plan. Ang inuuna namin, yung excitement nila. Kaya sometimes, pagtapos ng marketing plan, join agad. Bakit? Natanggal na namin yung mga negatibo sa utak nila. Kaya sometimes, kahit na gano'n kang galing mag-present, kung hindi mo natanggal yung negatibo dyan, sayang yung mga ilang oras mo, ang galing mo mag-present. Kasi meron dito humaharang sa utak nila. Na yun ang tinatanggal ko ngayon sa inyo. Masyado kayong relax na nakaupo dyan. No matter what, yung mga pangarap nyo, hindi lumalapit sa inyo. Pupalayo na pupalayo kasi habang nakikita ka mo, mukha kang bangkay na malamig dyan sa inyo. Totoo lang, honestly. Pre-pandemic time. Pag nag-training ako, pansinin nyo, nasa YouTube lahat yan. Kung gaano karami ang umaattend, halos wala kang masiksikan. Punong-puno. Hanggang flooring may nakaupo, hanggang stage may nakaupo. Hindi na kami halos makagalaw eh. It's the same energy that I have right now. Hindi ko lang binabago eh. Tataka lang ako. Magkaiba lang yung audience ko noon ngayon. Hindi ka tapataka. Kaya sabi ko, yung iba tingin ko dito, last day na nila. Hindi. Si ate naman, mamamatay na agad sabi ko. Yung mamamatay yung pangarap, ibig sabihin, wala kang ka-energy. Ano ba yung reason mo, why did you go here? Not unless pumunta ka rito kasi sinabi lang may apply. Hindi mo motibo matuto. Hindi mo matuto ma-motivate, ma-inspire. Ang motibo mo lang, pumunta rito, tingnan mo nga kung totoo yung sinasabi ng guwapo speaker, baka ganun lang. Mga maliliit na bagay, pinapalaki mo. Hindi ko maintindihan eh. Nung panahon namin, tumatalon kami talaga sa galak eh. Every time may bitawan ng speaker na magaganda na punto, tatalon kami. That's energy. Kami saan? May first time when kaming dala, uupo kami, sigawan kami ng sigawan. Minsan hindi niya naintindihan pero nag-join. You know why? Sabi nila, ang sayang pala nito na wala doon sa kinaroroonan nila. Employment, malungkot. Pagpasok mo, tahimik. Pagpasok mo, may makikita kayong kinaiinisan mong katrabaho. Wala kang choice. Siya pa rin makikita mong araw-araw. Ito na naman. Totoo. May ganyan talaga kasi, may kaiinisan kang katrabaho mo eh. Pero wala kang choice, araw-araw kayo pa rin ang magkikita. Bakit? Ayaw mo namang layuan eh. Ayaw mo namang baguhin yung environment mo eh. Ikaw lang ang pwedeng magbago niyan eh. You can decide. Kung attend ako ng presentation 28 years ago, after 3 days, I went to our manager and told him, "Boss, you are fired." 3 days after I attended the training, I resigned. Ano bakit? Ito yung basis ko. For how many years na nag-work ako, walang nagsabi o nagtanong o nakipag-usap sa akin kung may pangarap ba ako. Ano ba yung mga pangarap mo? Walang ganun sa trabaho. Pero nung napunta ako sa ganitong industriya, lahat ng ipapakausap sa akin ng mga hindi ko kakilala, sabi nila naniniwala akong yayaman ka. Sabi ko, buti pa itong mga taong to, first time ko lumawit, may nakikita agad sa akin. Alam mo, tagal ko nang kakilala sa katrabaho. Alam mo, pinag-uusapan,
Bayad na ba utang mo? Ganun. Nakakapwisit eh. Oh, yung sweldo may pakpak. Pag bigay lilipat agad yan mamaya. That's the reality of being an employee. Totoo. Ito, hindi na natin pag-uusapan ito eh. Generics itong mga ito eh. O, hindi ko alam kung farm ba yung pangarap mo o ganun lang, magkaroon ka lang ng ganun. Wala kang farm doon, sa kwarto mo na, ikulong mo lang lagi doon. Anong bansa gusto mong puntahan na sa sayo yan? O kung okay ka lang sa'yo, trip to Ortigas, sige, mag-ikot-ikot ka lang dito, nasa sayo yan eh. It's your choice eh. Di ba? Na kayo, potentially naman, pwede kayong mag-tour. Bansa-bansa. Hindi. Sanay ka na dito eh. Yung, minsan nga tayo, mga, tawag dito, dayuhan ka sa sarili mong bayan. Ako, makikipagpustahan, ang dami niyong pang lugar, hindi na puntahan dito sa Metro Manila. O see? Isipin mo, bansang-bansa mo, hindi mo napupunta. Tapos, gusto mo magpunta agad sa ibang bansa. Ikutin mo Pilipinas, ang daming maganda. Dalawa na lang yata ang probinsya, hindi mo napupuntahan dito. Pulo. Oo, narinig ko lang lagi sa Bulaga yan. Saka Batanes. Yung Batanes ko, dulo sa dulo. Pero lahat yan, naikot ko na. Marawi, Basilan, Tawi-Tawi, lahat. Bahay na lang, di ko napuntahan. Siguro na. Saan ka ba siguro, nanay? Parang nagdududa ka pa sa akin. Pardo. Cebu City. City. Anong susunod naman natin sa City? Hindi, 8. City, 8 na yan, diba? Talisay, Metro Time Center doon. Yan. Meron ako doon. Pumunta ako lagi doon sa subdivision overlooking. Hanggang doon dyan sa dulo. Talisay, Tunaga, Putapkar. Oh. Binagpasan ko na yun. Nahuli ka na. Nandun ako sa karkang, nililya ka pala. Mabilis yung sinakyan ko na eh. Recently, nandun ako sa alam niyo yung School of Sardines? Oh, hindi mo. Oo naman. Narating ko yun. Yung Kawasan True. Oh, hindi mo alam yun. Force lang ang alam niya. May true yun. Ay, ko yun. Cebu, lahat yan. From north to south. Yan, may grupo nga ako dyan. Grupo ng mga mamamatay tao na hindi naniniwala sa akin. Angels of Death. Ako nanonood, nababalitaan ko lang. O Nay, anong gusto mo dyan? Lahat. Kunin mo na. Paserox na natin. Alis na sila. Walang kwenta daw. Wala pera. Pangarap mo pa bang magka-sports car? Pwede yan. It depends upon you right now. Kaya katulad ng sabi ko sa inyo kanina, it depends upon you because of your conviction. Pwede mo kasing sabihin, naman, oo. Kaya lang depende pa rin sa conviction mo. Kasi baka mamaya may duda ka pa rin. Kapag sports car pa ba ako? It won't happen. Dapat 100% convicted ka. Ikukulong ka na. Ikukulong ka sa sports car mo. Huwag ka lang maglalabas ng ganito, sports car na lang. Mga pick-up. May kaibigan akong ganyan. Naglabas ng pick-up 4x4. Pumunta sa Binondo, nag-park. Yung naglalaro mga bata. Uy, sabi 4x4. Kumuha ng bato, ginuhitan, equals 16. Gas-gas yung sakyan niya. Nagas-gas.
Pagdating niya, sabi nakita niya, ay, sinong gumawa nito? Binalik niya sa kasa. Pinayos niya. Binura. Karana isang linggo bumalik. Nandun ulit yung mga bata, nakita. Uy! Binura! Umuulit ng bato, ginuhitan ulit. Equal 16. Gas-gas. Nakita niya ulit. Binalik niya sa kasa. Sabi niya doon sa kasa, ipermanente mo na, pinturahan mo na. Ganyan na itsura nung sasakyan niya. May solusyon na. Pagkaraan ng isang linggo, bumalik siya, nag-park, nakita ng bata, sabi ko na tama ako, hindi na binura. Kumuha ng bato, chinek. Ibabalik siya, may pupuntahan ulit doon. Para sigurado, dinala niya muna sa kasa. Pinapinturahan niya. Ganyan na itsura nung pick-up niya. Pag-park niya, nandun ulit mga bata, nakita, kumuha ng bato, nilagay. 100%. Igas-gas ulit. Kung ganyan gusto mo mangyari sa sasakyan mo, okay lang yan. Okay? Pero mag-sports car ka na. Yan. Sports car ka. Marunong ka ba magmaneho? Yan, maganda yan. Sige, mag-sports car ka. Mabilis ang kamatayan mo yan. Alam niyo itong tip ko. Pag may pangarap kang sasakyan, ngayon pa lang mag-aral ka na magmaneho. Huwag mong aantayin, magkaroon ka ng sasakyan bago ka mag-aral. Mag-aral ka na ngayon. Hindi naman kailangan required na kailangan may sasakyan ka eh. May sasakyan na yung mga school dyan eh, di ba? At least marunong ka na. Tsaka ngayon, required na yung mahigpit ang LTO ngayon. Wala na yung mga ganyan-ganyan ngayon. Wala na, mahirap na. Talagang may exam yan. Totoo. Totoo. Eh kung bumagsak ka pa, wala na. Wala na, yung sports car mo, yun na lang. May sports car ka, wala. Hindi mo madrive. Oo. Tulak mo lang. Okay, Banay? Gusto ko si Nanay kakausap si Nanay Brenda eh. Tinitira pa nga ako eh. You are for your own boss. You control and manage your business. Alas 9 na ba? Totoo ba yung oras? Yes. Patapusin na natin. Wala kang amo. Downline mo yung amo mo. Flexible. You can do this part-time. You can do this full-time. Portable. Ibig sabihin, dala mo lang ballpen papel. Kahit saan ka pumunta, dala mo negosyo mo. Yes? Hindi tulad ng traditional business. Kailangan mo bantayan. Kukuha ka ng tao. Diba? Biyahe ka. Pupunta ka ng Baguio. Madadala mo ba yung negosyo? Wala. Paano pag sari-sari store, bit-bit mo yun. Diyan ka, wala. Ito, portable. Diba? Kahit sa aeroplano ko, puntang Cebu. O, pag nandun na, halimbawa, nandun na sa taas yung aeroplano, bababa ko mesa, representahan ko na lang yung katabi ko. Papel, ballpen lang. Makikinig yan. Hindi yan bababa. Nandun kami sa taas, diba? Freedom. I'm freedom and financial freedom. Ito yung binigay niya sa akin. Anong ibig sabihin? Hawak ko oras ko, financial freedom, I can buy what I want. Dati na, pag pumunta ka sa mall, alam mo nung panahon ko, pag pumunta ako ng mall, pag may gusto ka, di ba, wait, ganda yan. Eh, wala kang pera. Anong gagawin mo? Pag-ipunan ko. Pinag-ipunan ko. Nung naipon ko na, bumalik ako. Wala na, hindi na uso. 2 years kong pinag-ipunan. Bumalik ako na disgrace. Yun yung masakto. Pero right now, because of my decision 28 years ago, pagpunta ko ng mall, 4 na araw akong araw-araw sa Mega Mall recently. Kasi nga, maraming sale. Kaya, itong sapatos, dito. Ito, kagabi lang ito. Ganda na na. Give me that. Anytime, nasaan ka, pag may nagustuhan ka, mabibili mo agad because you have money. Yun ang pagkakaiba ng may pera ka agad sa wala. Hindi ko kayo pinagmumukhang pera, pero iba ang may pera. Iba. Naalala ko to, yung mga kaibigan ko. Anong sabi, nung pag nire-recruit ko, gusto namin buhay simple lang. Sabi ko, ganun din naman ang gusto ko. Hindi, masyado kayong magagana. Kami paano nangyari? Pareho tayong simpleng buhay. Ikaw, simpleng mahirap, ako simpleng mayaman. Kasi yung buhay nila, di ba? Yung gusto nilang simple ganito. Kaya makakita ng difference ng simpleng buhay nila at simpleng buhay ko. Babangon ako ng gusto kong oras. Bakit? May pera ako. Kukuha ko ng tao, babayaran ko siya para bumangon ng maaga
para ipaglutuan ako ng kakainin ko, pang pagbangon ko, kakain na lang ako. Ikaw, para kanino ka ba bumabangon? Di ba simpleng buhay? Di ba? Yung gigising ka na lang ng gusto mo. Diretso sa hapagkainan, kakain ka na lang. Pagkatapos ko kumain, diretso na lang sa kwarto. Bakit? May pera ako. Kukuha ko ng tao, babayaran ko siya para ipagbukasan ako ng pinagkainan ko. Di ba simpleng buhay? Yes. Bakit ko pahirapan yung sarili ko magugas ng mga pinggan at magasgas yung mga porcelain na mga palad? May pera naman ako. Di ba simpleng buhay? Diretso kwarto. At bigla kong naalala, may papasyalan pala ako. Tatawagin ko yung kasambahay. Inday! Yisir, yisir! I-prepare mo yung sasakyan ko at aalis ako. Bigla akong sasagutin. Ano sa mga sasakyan mo, sir? At nag-prepare. At dahil aalis ako, Nanay Brenda, diretso ng banyo. Maliligo. Dahil may pera ako, mayaman ako, may choice ako. Pwede ako mag-shower, pwede mag-bathtub. Shower, bathtub. Simple. May pera, mayaman, simple buhay. Shower, bathtub. Shower, bathtub. Mayaman eh, may pera na eh. Pwede ako mag-shower, bathtub. Shower, bathtub. Di ba nangarap ako? Ngayon, may pera ako. May pera ako, sinimplihan ko yung buhay ko. Pwede akong mag-shower, bathtub. Shower, bathtub. Mayaman. Pag mahirap ka, bathtub ka na. Wala kang choice, tama? Pagkatapos kong maligo, ano ba gusto ko sa likod? May choice. Bench ba? Bench up ba? Warren ba? Chucky ba? LB ba? So ito ngayon, LB. Lumang brick. LB lang, wow ka na ng wow. Hindi mo pwedeng lumang. So ito ngayon, may butas. Ito na. May burukawan. Di ba? Pag nainitan, lalabas yan. Di ba? May choice ka, di ba? Tryout ba? Soen ba? Okay. Choice ko yun. Ano pa kailan nyo kung yung gusto ko? May choice ka. Ano may susot kong belt? Yung tig 3,000 ba? Yung tig 5,000? Yung tig 12,000? Yung tig 30,000 kong belt? Ito magkano? Mura na ito. 9,000. Ano magdadali kong bag ko? Healthy ba? Lumang bag? Ay, choice ka. Ngayon, nakabihis na ako. Lalabas na ako. Diba? Paglabas ko, dire-diretso na. Kasi pag simpleng buhay gusto at mahirap ka, paglabas mo, habang ka tricycle. Bubugaan ka yan. Para ka siya, sisimpatin mo lahat yun. Pag uwi mo, gano'n mo, ang ipin, di ba? Buo na yung pula ko. Bibinigin mo pa yan, kakainin mo pa yan, di ba? Nagawa nyo, no? Di ba? Relate kayo, na? Gawa ko rin yan, ha? Pero sa sunod, huwag nyo kamahin, kutsarahin nyo, napapanis. May choice, di ba? O, tingnan mo to. Pag ikaw ay nagpupunyo, MRP. O, MRP, sakay ka. Eh, gaganong-ganong pa yan. Di ba? Oh, may tumusok sa likod. Ano? Manong, yung payong mo, tumusok. Ano naman? Manong, yung payong mo, tumusok. Ang dami naman. Manong, sabi ko, yung payong mo, tumusok. Umalis. Wala naman dalang payong. Ano yung tumutusok? Paano? Hindi ka MRT ka. MRT, di ba? Uy! Yung kaibigan ko pala, pupunta ko sa Antipolo. Sabi mo, driver na tayo. Manong, diretso mo nga sa Antipolo. Parang gano'n eh. Parang gano'n, di ba? Pero kung may sasakyan, uy, nakakilala ko. Si ano nga pala, inimbitan ako. Ibig sabihin, minsan hindi ka labi sa may sasakyan. Minsan convenience. Na anytime may gusto kang puntahan,
magagawa mo because you have money, pinasimple mo yung buhay mo. Hindi naman kalabisan, mag-born again Christian. Naniniwala pa rin ako na lahat ipoprovide. Pero habang nasa laman ka, kailangan mo ng pera. Church na yung maandad dahil sa pera eh. Kung walang pera, paano mabubuhay ang pastor? Paano mabubuhay ang church? Walang offering, walang pambayad ng kuryente, putol, tapos sabihin na, naniniwala ko sa Diyos. Brown out. Anong dahilan? Hindi nagbabayad ng kuryente. Isipin mo, Christian ka, hindi ka nagbabayad ng kuryente. It makes sense? Importante pa rin kasi nasa naman tayo. I believe in God, the power of money. Trusty ako sa church. But I still believe, di ba sabi nga, faith without work is dead. Di ba? Yung tiro mo, pag hindi ang trabaho, patay. Faith without work. Mahina talaga wifi, hindi talaga